Papaano ang tamang pagbabahagi ng magandang balita sa mga tao? Sa totoo lang mga kapatid, mahalaga na dapat binabahagi natin yung magandang balita ng ating Panginoong Kristo sa mga tao. Pero mga kapatid, hindi po ito basta-basta. Kasi mga kapatid, kapag hindi tama yung pag-share natin ng gospel sa mga tao, maaaring magdala ito ng kapahamakan sa mga tao. Kaya man ito po ay maaaring magbigay ng kalituhan sa mga tao. Ngayon mga kapatid, ito po yung tandaan nyo kapag kayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. Una, dapat kapag nagbabahagi kayo ng salita ng Diyos sa mga tao, mahalaga po na dapat alam nyo yung sinasabi nyo. Alam nyo kung ano yung binabahagi nyo. Huwag po kayo mag-share ng gospel o kaya man po ng mga patungkol sa Biblia kapag hindi nyo po alam. Kasi pag hindi nyo po alam yung sinasabi nyo, malaki yung chance na magkamali kayo sa sinasabi nyo. Kaya mga kapatid, mahalaga na dapat bago tayo magbahagi ng salita ng Diyos, confident tayo at alam natin kung ano yung sinasabi natin. Mahalaga rin na kapag nagbabahagi tayo ng magandang balita ng ating Panginoong Kristo, dapat pinag-aaralan nating mabuti kung ano yung sinasabi natin. Kasi pag nagbasa ka ng Biblia tapos tinuro mo ito nang hindi mo pinag-aaralan, maaaring ma-misinterpret mo yung binabasa mo o yung mga binabahagi mo sa mga tao. Tandaan niyo po ito mga kapatid na kapag kayo ay nag-aaral ng Biblia, dapat pinapalabas nyo kung ano mismo yung sinasabi ng Biblia. At yun dapat yung tinuturo nyo, yung galing sa Biblia. Hindi po yung galing sa inyong mga sariling opinyon o kahit sa emosyon o kahit po yung bias nyo. Maaring meron na po kayong nasa puso't isipan nyo, tapos hahanapan nyo lamang po siya ng mga supporting verse doon sa Bible para mag-fit doon sa mga bias nyo o opinion nyo. So hindi po pwedeng ganun mga kapatid. Tandaan nyo po na hindi pwedeng mag-adjust yung Biblia base sa emosyon mo. Dapat kung ano mismo yung sinasabi ng Biblia, yun yung ipapasok mo sa puso't isipan mo. Hindi po yung meron ka nang nasa puso't isipan mo, tapos yun yung papasok mo sa Biblia at maghahanap ka ng mga supporting verse para doon sa kung ano yung nasa puso't isipan mo. Mahalaga na hindi natin basta-basta binabasa lamang yung Biblia. Mahalaga na pag-aaralan natin ito base sa kanyang konteksto. At bukod dyan, mahalaga rin po na kapag nagbabahagi tayo ng magandang balita ng ating Panginoong Kristo, meron po tayong mapagpakumbabang puso. Dapat mga kapatid, wala po tayong pride o kaya man hatred sa ating mga puso kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Dapat pag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, dapat punong-puno po tayo ng pag-ibig sa mga sineshare natin ng gospel, kahit magkaiba tayo ng pananaw. At panghuli, ang pinakamahalaga sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ay yung tulong ng banal na spirito. Kapag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, dapat kumikilos sa atin yung banal na spirito. Dapat mga kapatid, meron tayong kapangyarihan ng banal na spirito kapag nag-share tayo ng gospel. Mahalaga po yung karunungan, mahalaga po yung kaalaman natin sa Biblia. Pero mga kapatid, dapat ang pinakaasahan po natin sa lahat ay walang iba kundi yung tulong ng banal na spirito. Kasi wala po tayong magagawa kung wala yung tulong ng banal na spirito. So yan pong mga kapatid yung mga dapat yung tandaan kapag kayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos o ng gospel sa mga tao. So sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, dapat malugod po yung ating Panginoong Diyos.